this is Philippine Coast Guard. You are within Philippine Exclusive Economic Zone. We are conducting marine scientific research activity. Please keep... Rubber boat ng Philippine Coast Guard na magsasagawa ng marine research mission sa Sabina Shoal. Hinarang at ginit-git ng China Coast Guard kaya nauwi sa banggaan. Medical mission naman ng Philippine Coast Guard sa Yungin Shoal. Hinarang din at hinaras ng China Coast Guard. Iniikutan tayo. Sa gitna ng mga kumakalat na video ng kakaibang pagtanggap ng diploma ng mga mag-aaral, Department of Education nagpaalala sa mga paaralan sa pagdaraos ng mga graduation. Illegal practice of medicine po, ha? Lalaki na nagpanggap umanong doktor at nakapagpaanak pa sa loob ng 20 taon, arestado. Ang kwento ng sakripisyo ng isang ate sa Bohol na piniling pag-aralin ng 4 na kapatid kahit mismong diploma niya ang kapalit. Filipina-Japanese golfer Yuka Saso wagi sa 2024 US Women's Open sa Pennsylvania. May mensahe rin sa kanyang Filipino fans. Ang pagkilalang iginawad sa ilang programa ng GMA Integrated News, kabilang ang inyong 24 oras sa Asia Pacific Broadcasting Plus Awards sa Singapore. At isa sa mga bida ng thriller drama film na Playtime, Sanya Lopez, ibinahagi ang personal na takot sa online dating at pagkakaroon ng stalker. Nakakapraning din minsan na parang, kunyari nasa labas ako, alam niya na, dito ka pala. Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok, 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nauwi sa banggaan ang pagharang at panggigit-git ng China Coast Guard sa mga inflatable boat ng Pilipinas sa Escoda Shoal. Sa gitna yan ng lehitimong marine scientific research sa Bahura kung saan mayroon umanong reclamation activity ang China. Sa ilalim ng dagat, namataan naman ang mga namumuti at mga patay na koral. Nakatutok si June Veneracion. Nagsimula sa gitgitan. China Coast Guard, this is Philippine Coast Guard. You are within Philippine Exclusive Economic Zone. We are conducting marine scientific research activity. Please keep clear of us. Nauwi sa harangan hanggang magbanggaan. Di nagpatalo ang mga Pilipino. We are conducting marine scientific research. Please do not interfere. Ang engkwentrong ito ng mga rubber hull inflatable boat o RIB ng China Coast Guard at Philippine Coast Guard nangyari noong Martes, June 4 sa Escoda Shoal, na kilala rin bilang Sabina Shoal. Mahigit 70 nautical miles lang ang layo sa Palawan. This is China Coast Guard. This is China Sea. New here immediately. New here. China Coast Guard, this is Philippine Coast Guard. You are within Philippine Exclusive Economic Zone. Nagsimula ang iringan ng subukang pigilan ng China Coast Guard ang marine scientific research ng mga eksperto mula sa University of the Philippines na dala ng Philippine Coast Guard. Harangan ng RIB ang sitwasyon ngayon dito, pagalingan ng pagmaniobra sa pagitan ng Coast Guard ng China at ang ating Philippine Coast Guard. Ang ginagawa ng Philippine Coast Guard ay hinaharangan itong mga miyembro ng Chinese Coast Guard na makalapit sa team ng University of the Philippines. Kailangan maging maingat sa pagmaniobra dahil mababaw ang bahagi na ito ng Sabina. Inflatable boats ang gamit ng magkabilang panig dahil hindi kaya ng malalaking barko ang mababaw na bahura. Nang tumagal ang harangan at habulan, nagpakita na ng puwersa ang China at nagpalipad ng 2 helicopter. Inilabas din ng Chinese Navy ang 2 nitong hovercraft na sa lakas pa lang ng makina ay pwede nang magpataob ng RIB, lalo na ng rubber boat. This just an action for China to intimidate ang ating mga marine scientists para tigilan nila yung ginagawa nilang survey dito sa Escoda Shoal. Walang dahilan para sabihin ng China na ang amphibious operation nila is legitimate. Nang matapos ang trabaho ng mga marine scientists nung araw na yon, mabilis na nagbalikan papuntang BRP Teresa Magbanwa na nasa 2 buwan nang nakaistasyon sa Escoda Shoal. Kabuntot ang malalaking barko ng China. Kinabukasan, June 5,
mas maraming assets na ang dineploy ng China, kabilang ang kanilang speedboat. Okay, tuloy na kayo, Olpo, tuloy na kayo. Pero itinuloy pa rin ang marine scientific research na ipinadala ng Philippine Coast Guard kasunod ng mga report tungkol sa umano'y reclamation activity ng China. Sa ilalim ng dagat, nakita agad ng mga eksperto ang mga patay na corals at malawakang bleaching o pamumuti ng mga corals. Meron ding mga lugar na magandang tignan pero nang suriin, may indikasyon din ng bleaching, sinyales sa maaring tuluyang mamatay kapag hindi nakarecover. Kapag hindi siya nakarecover, mamamatay siya, parang sa tao. Lalagnatin ka, magchi-chills ka, pero pwede kang gumaling. Pero pwede rin hindi gumaling. Sa Escoda Shoal, isa o dalawang barko lang ng Philippine Coast Guard ang kadalasang makikita, malayong-malayo sa napakaraming Chinese ship. Pero dihado man, nananatili pa ring buo ang paninindigan ng mga tropang Pilipino na magbantay para sa bayan. Mula sa West Philippine Sea, para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Lumabas sa inisyal na investigasyon na may koneksyon ang mga nasa likod ng sinalakay na Pogo sa Porac, Pampanga sa Pogo Hub ng Bamban, Tarlac. Sabi pa ng mga otoridad, magugulat ang publiko sa kung sino ang talagang nasa likod nito. Nakatutok si Oscar Oida. Barangay officials. Okay, media. Gamit ang bolt cutter, winasak ng mga tauhan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK at PNP staff ang kandado ng Pogo Hub na ito sa Porac, Pampanga kagabi. Over mo yung hallway, Bok. I-open mo. Yeah. Hallway. Nakarinig kasi sila ng lalaking nagsisigaw mula sa loob. At nang sa wakas ay mapasok, natagpo ang nakakulong sa ika-4 na palapag ang isang Chinese national na may mga pasa. Kwento niya sa tulong ng interpreter, ilang araw na siyang walang kain at sinasaktan ng mga nagkulong sa kanya. Agad din siyang dinala sa ospital. Kanina, nakausap namin siya sa tanggapan ng PAOK. Kwento niya, sinaktan siya dahil gusto na niyang mag-resign. He said maybe the people forced him to make the illegal activities. They keep him inside the room because he asked for resign, but they refused. Sa ngayon ay nasa 159 ang dayuhang nasa kustodiya ng PAOK. Karamihan ay Chinese, pero meron ding Vietnamese, Burmese at Malaysian. 4 sa kanila ang itinuturing na mga biktima. 155 naman ang wala umunong pasaporte at may immigration violation umano. Sinailalim na sila sa biometric o identity verification para makilala at para malaman kung may mga kaso. Ang ilang nakausap ng media, itinangging nagtatrabaho sa Pogo at bakasyonista lang umano. We have no work in here. We don't work in here. Okay. We just come here to travel and go around Bambangai to find out some restaurant or some bar. Because we are go to the aqua park, right? The case, our come down from the highway. Vacation. Yeah. Okay. Swimming? Yeah, swimming. We all just go enjoy the holiday, but when we all go down the Skyway, and then the police already stop us. We all are not Bogo. We are just friends together. Pero nang hanapan sila ng pasaporte. I have passport. My passport in the home. Where? In the home. Let me repeat. Yeah. Our law. I have 9G also. No. Our law says it must be in your possession. Wala ho ako nakitang swimming pool doon sa loob ng Grand Palazzo Royal. Wala rin ho akong nakita doon na beach resort. So, tandaan ho natin, mga scammer ho ito. Kahit anong kwento, gagawin nila para mapapaniwala ang kahit sino po. Lumalabas din sa inisyal na investigasyon ng PAOK na may koneksyon umano ang mga nasa likod ng Pogo Hub sa Porac sa Pogo Hub sa Bamban. Ongoing pa po yan. Itong mga susunod na mga araw po siguro, makikita natin kung sino nga ba ang tunay na may-ari sa likod nitong Lucky South 99. At mabibigla ho ang sambayan ng Pilipino kung sino nga ba talaga nasa likod. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras.
Bukod sa mapagkukunan ng tubig, apektado rin ang mga alagang hayop at kabuhayan ng mga residente malapit sa Bulkang Kanlaon. Ang pinakahuling sitwasyon doon sa live na pagtutok ni Eileen Pedreso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Eileen. Vicky, kabi-kabila na ang iniindang problema o epekto ng pagputok ng Mount Kanlaon sa mga residente ng bayan ng Lacasiliana sa Negros Occidental. Kabilang na riyan ang problema sa tubig at mga alagang hayop. Wala tayo magagawa. Hindi napigilan ni Tatay Fortunato ng Barangay Biak na Bato na maging emosyonal habang ibinahagi sa news team ang naging karanasan at sitwasyon ng kanyang bahay pati na ang kanyang maliit na negosyo na pinasok ng lahar ilang araw matapos pumutok ang Mount Kanlaon. Ang ilang paninda nito natabunan ng lahar. Gamit ang pala, kanyang nilinis ang lugar na mayroon ng natuyong lahar na nagmistulan ng semento. Malaki ang perwisyo talaga isang putok ng Kanlaon. Nananatili ring problema ang supply ng tubig sa barangay. Ang ilog na pinagkukunan nila ng tubig, pinangangambahang kontaminado na ng asupring binuga ng bulkan. Kaya ang mga residente naghihintay pa rin ng rasyong tubig na inumin at pwedeng gamitin sa pagsaing at pagluluto. Why kami ilim nun kay may ara ng hatag og tubig, pero why man sa amo nag-abot? Ang ilang residente naman, pinuproblema ang mga alagang hayop na naiwan sa kanilang mga bahay nang mapilitang magsilikas ng pumutok ang bulkan noong Lunes. Tulad ng alagang kalabaw ni Ariel na inabutan niyang nanghihina na sa likuran ng kanilang bahay. Do hina-hina gid ang kaon nagkulang-kulang gid ba? Hindi gid kuan gid niya asin busog gid siya. Tungod sang igo sa amon isang sulfur. Ang sitwasyon ng mga hayop ang nais masolusyonan ng Department of Agriculture sa hiling nito sa mga LGU na magtalaga ng mga lugar para sa mga hayop na marirescue kung saan maaari silang alagaan at mapakain. Nananatili naman sa Alert Level 2 ang Mount Kanlaon ngayong araw. Ayon sa Kanlaon Volcano Observatory, muli itong nagbuga ng steam plume na umabot sa 2,000 metro. May naitalaring 14 na pagyanig sa paligid ng bulkan ngayong araw. Wala kita nag-increase ang alert level. Ang aton nga mga monitoring parameters nagapakita nga sustained ang iyang nga activity. Nagpasaka daw kita sang alert level, which is not true at all. Vicky, patuloy naman na pinaalahan ng FIVOX ang mga residente na huwag magpanik at huwag maniwala sa kumakalat na impormasyon na nasa Alert Level 3 na ang Mount Kanlaon. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Eileen Pedreso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Hindi lang nagre-reseta ng gagamot at nagpapaanak pa umano ang nasa koteng lalaki sa Maynila. 20 taon na umano siyang nagpapanggap na doktor na nadbisto na dati niyang tauhan. Nakatutok si John Consulta. Exclusive. Kuhang-kuha sa surveillance video ng National Bureau of Investigation Public Corruption Division ang pagtanggap ng pasyente at pagre-reseta ng isang 71 anyos na lalaking nagpakilalang doktor. Nang tanggapin na ng kanyang staff ang mark money. Illegal practice of medicine po, ha? May nakasabit pang stethoscope habang nagkiklinik ang suspect nang arestuhin. Ayon sa NBI, lumapit sa kanila ang isang dating staff ng suspect nang makumpirma niyang di pala lisensyadong doktor ang kanyang boss. Inanak niya ako. Okay. During pandemic po. Siya ang hands-on na nagpaanak sa akin. Pero nung naraman ko na hindi siya doktor, doon ako na sa kanya na bakit ganun. Tumatanggap siya ng mga pasyente, nagbibigay siya ng mga medical advice, tapos nagre-reseta siya, at nagtitinda rin siya ng gamot doon sa kanyang klinika. Ayon sa NBI, 20 taon nang nagpapanggap na doktor ang suspect at marami na rin daw itong naging pasyente. Bukod sa ang kanyang klinika ay open 24 hours, meron din siyang certain time na, kung natatanda ko, 6 to 8 na libre ang konsultasyon. Bukod sa mura na talaga yung singil niya sa konsultasyon, meron ka pang magiging discount or mas mura pang babayaran mo kung ikaw yung magiging member ng kanyang clinic. Sinubukan namin kunin ang panig ng inarestong suspect pero tumanggi siyang magbigay ng pahayag sa kamera. Pero sa aming pag-uusap, sinabi niyang 2 beses siyang nag-board exam pero di siya nakapasa. At ang hangad lang daw niya ay makatulong sa kapwa.
Kakasuhan namin siya ng estafa dahil nga nagpapanggap siya ng doktor kahit hindi naman siya lisensyadong doktor. Nagrekomenda rin kami na kasuhan siya ng illegal practice of medicine under the Medical Act. Tapos nagrekomenda rin kami dahil sa pagtitinda niya ng gamot sa kanyang klinika, nagrekomenda rin kami na kasuhan siya under the Philippine Pharmacy Act. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Hindi lang mas komportable ang biyahe, makakaiwas din sa matinding traffic ang hanggang 50,000 pasaherong makikinabang sa LRT1 Cavite Extension Project. Ang good news, magagamit na ang Phase 1 yan bago matapos ang taon. Nakatutok si Joseph Morong. Patapos na ang ginagawang Phase 1 ng LRT Line 1 Cavite Extension na magdurugtong sa Pasay sa ilang bahagi ng Parañaque. Dadaanan nito ang mga lugar na karaniwang puntahan ng maraming pasahero. Nag-test run na ng mga bagong tren dito. May 5 istasyon nito mula sa Redemptorist Station na magiging karugtong ng Baclaran Station sa Parañaque ng orihinal na LRT Line 1. Ang MIA Station nito dadaan malapit sa DFA Asiana. Ang Asia World Station sa mismong Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX ang baba dahil may connecting bridge doon. With this line stopping in PITX, it will really improve accessibility. Sa mga pa-airport, pwedeng bumaba sa Ninoy Aquino Station na malapit na sa NAIA. Ang Dr. Santos Station ang pinakadulo ng LRT Line 1 Extension. Para sa mga taga Cavite, sa taong 2031 pa, matatapos ang Phase 2 at 3 ng proyekto. We'll be able to put together Region 4, particularly Cavite, all the way to Metro Manila. Ayon sa Light Rail Manila Corporation o LRMC, ang pribadong kumpanya nagpapatakbo nito, tinatayang 40,000 hanggang 50,000 ng mga pasahero ang masaserbisyohan ng extension. Bukod pa sa lampas 300,000 pasaherong sumasakay sa LRT Line 1 at 2. We think it's going to double to 80 to 100,000. Ayon sa LRMC, bago matapos ang taon na ito ay bubuksan na itong LRT Line 1 Cavite Extension sakto sa bare months o panahon ng Kapaskuhan kung kailan marami sa ating mga kababayan ang lumalabas para mamili o kaya naman ay mamasyal. Ayon sa DOTR, makatutulong ang bagong linya para maibsan ang trapiko lalo na sa Kapaskuhan. Mababawasan yung sasakay sa private cars and other public utility vehicles. So that will really contribute to solving some of the traffic problems. So not necessarily eliminate traffic, but it will contribute to easing the traffic in this area. Pero magkano naman ang pamasahe? Pareho lamang daw sa LRT Line 1 at 2 ayon sa DOTR na 13 pesos and 29 cents na boarding fare at 1 peso and 21 centavos na dagdag kada kilometro. Ang dulo-dulong pamasahe mula sa Baclaran hanggang Dr. Santos ay 25 pesos at 45 pesos naman mula sa FPJ Station o dating Roosevelt Station sa Quezon City hanggang Dr. Santos sa Parañaque. Mas mura po ito sa ating mga jeepneys and mga buses. Para sa mga taga Quezon City na nakabang sa ginagawang MRT7 station, ayon kay Bautista, bago matapos ang taong 2025 ay gagana na ang 12 sa 14 itong stasyon mula North Avenue hanggang sa Lagro. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Inilabas din ng Philippine Coast Guard ang video ng panghaharas ng China sa isang medical evacuation mission sa Ayungin Shoal nitong Mayo. Nambangga rin ng rubber boats ang China Coast Guard at nag-dangerous maneuver din ang malalaki nilang barko. Nakatutok si Mark Salazar. Nagkwento ang mga Pilipinong marine scientists sa naranasan nilang harassment mula sa China habang nagsasagawa ng scientific research noong Martes sa Escoda Shoal. China Coast Guard, this is Philippine Coast Guard. We are conducting marine scientific research activity. Please clear with us for safety. Medyo outnumbered actually yung boats natin. Nakita nyo naman pati yung Coast Guard nila, marami silang rubber boat at nagpadala na rin sila ng speedboat actually. We were certainly worried for our welfare. There was a time when the three of us were already in the water and
the Chinese Coast Guard wanted to get closer, but we were already in the water. Ayon sa Philippine Coast Guard, unang pagkakataon ding nadokumento nila ang pagdideploy ng hovercrafts ng China. For China to conduct amphibious drill within our own exclusive economic zone is also not permitted. I'm pretty certain that they have not informed the Department of Foreign Affairs of such military exercise that they are conducting, while at the same time we are doing a marine scientific research. Would this merit a diplomatic protest on the part of the Department of Foreign Affairs? The Philippine Coast Guard will be formally submitting our after operation report after this event to the National Task Force West Philippine Sea. Dahil sa insidente, limitado ang naisagawang marine scientific research. Pero sapat ang nakita ng mga scientists para sabihing 100% ng sira ang mga coral sa Escoda Shoal. Nakita rin nila ang mga bakas ng mga naunang research activities ng China doon. We know na maraming activities na ginagawa doon ang China. Meron silang gustong gawin sa lugar na yon, kaya ang dami nilang pag-aaral na ginagawa doon sa lugar na yon. Inilabas din kanina ng Philippine Coast Guard ang kuha noong May 19 ng panghaharas ng Chinese Coast Guard sa kalagitnaan ng medical evacuation mission sa Ayungin Shoal. Kinailangan kasing ilikas ang isang tauhan sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. We were subjected to a dangerous maneuver, even ramming of the Chinese Coast Guard rubber boats and the dangerous maneuver of the Chinese Coast Guard vessel. Nagtuloy-tuloy daw ang panghaharas hanggang makuha nila ang sundalong may sakit mula sa BRP Sierra Madre. Tinawag ng PCG na barbaric at inhumane ang ginawang ito ng China Coast Guard. We condemn such action because we have been contacting those Chinese Coast Guard vessels who are in that vicinity that we are conducting a humanitarian mission. Matagumpay namang nadala sa ospital ang sundalong may sakit at maayos na ang lagay. Sinabi ng Chinese Foreign Ministry na kung mag-aabiso muna ang Pilipinas sa China, papayag daw silang mag-deliver ng supply at mag-evacuate ng mga tauhan mula sa BRP Sierra Madre. Pero hindi raw ito pwedeng gawing dahilan ng Pilipinas para maghatid ng construction materials. Hinihinga namin ng reaksyon dito ang Department of Foreign Affairs. Namataan din ang mga Chinese Coast Guard at Chinese militia malapit sa Pag-asa Island noong June 6. Ang video kuha ng mga nakasakay sa modern balangay na nagsasagawa ng medical mission sa isla. Nais daw nilang i-assert ang ating karapatan sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng pagsakay sa balangay na sinakyan ng ating mga ninuno. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Fierce na Friday, chikahan tayo mga kapuso. Rumampa sa runway ang ilang Sparkle Stars kasama pa si It's Showtime host Vice Ganda. Ang kanilang sophisticated look, tila paghahanda na rin ng ilan para sa inaabangang GMA Gala. Makichika kay Aubrey Carampel. Senate First Lady by day, fashionista by night. Spotted si international fashion icon Heart Evangelista sa fashion show ng designer na si Bang Pineda. Kinagabihan lang yan pagkatapos ng kanyang oath-taking as Senate Spouses Foundation President. Kahit may bagong role and responsibility. Definitely kailangan ko magtrabaho. And I think yun yung maganda sa relationship namin ni Cheese kasi, you know, may kailangan siyang gawin, may kailangan din akong gawin. He supports me, I support him. And I like it. So, I will do it. Pero mas mababawasan daw ang kanyang appearances and trips abroad. Present din sa fashion show si Kailin Alcantara na fresh from her South Korea trip at busy ngayon sa upcoming GMA drama series na Shining Inheritance. Magkasama rin ang sparkle couple na sina Gabby Garcia at Khalil Ramos. Running Man Philippines runner Kokoy De Santos at Widow's War star Royce Cabrera. Si It's Showtime host Vice Ganda naman ang nag-open ng show na mothering in her black and white outfit. Rumampa rin si Sparkle Hunk Raver Cruz na isa sa proud na nagsuot ng 50-piece collection ni Bang, inspired ng Paris, tennis at kanyang love of the sea. Samantala, naghahanda na rin si Raver para sa GMA Gala 2024 na gaganapin sa July 20 at nataon pa sa mismong birthday niya.
Nagpasukat na nga si Ray ng kanyang isusuot na suit. Collaboration daw ito ng kanyang stylist na si Ivor Julian at designer na si Ryan Ablaza Uson. Saka sinabi ko lang sa kanila na something classic, classy, but unique. Favorite ko kasi yung last year so parang challenge na rin for them kung paano nila mas gagandahan pa and kaya ako excited. Same stylist and designer din ang gagawa ng mga isusuot ni na Derek Monasterio at Ken Chan. Si Ken, less is more daw ang gustong look. Gusto ko yung talagang plain yung isusuot ko. Walang masyadong nangyayari sa sinusuot ko at gusto kong ma-highlight yung mga jewelries na isusuot ko for that night. Kung trending daw last year ang suot na luxury watch ni Derek, may bonggang accessory din ba siya this year? Siguro meron. Bahala na si yung aking stylist dyan. Kasi syempre, hindi niya ako hahayaang hindi mag-stand out eh. Gusto niya talaga mag-stand out to, kaya siya bahala dyan. Sunod naman daw sa tema ang mga isusuot na suit ng Sparkle Stars na black and white with a touch of sparkle. Our main goal is to make them look as dapper as they could. We really go on a timeless silhouette of suits. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Susunod, ang paalala ng DepEd sa pagdaraos ng mga graduation kasunod ng kakaibang pagtanggap ng diploma ng ilang estudyante sa Davao del Norte. Mga sasakyan at ilang nakahambalang sa kalsada sa Quezon City at Caloocan, sinuyod at tinikitan. At Sanya Lopez, ibinahagi ang naging karanasan nang minsang magkaroon ng stalker. Tutukan lahat ng yan sa pagbabalik ng 24 oras. Maging bahagi ng lalo pang pagpapalakas ng GMA Network. May 32 job opening ang nangungunang media organization sa bansa. Kabilang dyan ang Assistant Vice President for New Business Development, Assistant Publicity Manager for Entertainment, Corporate Strategic Planning Manager at Research Manager. Pwede ring mag-apply para maging Research Analyst for Marketing, Panel Monitoring o OTT Metrics and Corporate Research Support, Auditor under Internal Audit Department, Junior Accountant at Staff Assistant. Abangan ang iba pang pwedeng applyan dito sa 24 oras o magpunta sa careers.gmanetwork.com. Naturingang sidewalk pero hirap malakaran dahil sa dami ng nakahambalang. Yan ang sinuyod ng mga otoridad sa Quezon City at Caloocan. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Mga nakaparadang motorsiklo sa Mabuhay Lane sa Biak na Bato, Quezon City ang nasampulan kanina sa operasyon ng MMDA Special Operations Strike Force. Kung di kasi nakaparada sa gilid ng kalsada, nakaharang sila sa bangketa. Merong ilang nakatakbo, pero ang mga inabutan, tinikitan. Unfair yun, dami-daming motor doon, tapos ako lang tinikitan. Nakiusap at nakipagdiskusyon ang Riders Operating Team, pero tinikitan pa rin. There's a signage. Yun pa lang, pwede, yun na lang. Hindi natin kailangan alamin or hindi alam. Boss, the fact na pinahihinto kita, nakita ko, ginano mo pa yung kamay ng enforcer ko. Hindi rin nakaligtas ang mga motorsiklo nakaparada sa harap mismo ng isang eskwelahan. Ang pagkakalam po namin, sakop pa po ng area namin. Wala po kami magagawa. Sa Mauban Street, bukod sa mga sasakyan, tinanggal rin ang mga sagabal sa bangketa, gaya ng sinunga ng pamilyang ito. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng Quezon City LGU kaugnay sa tulong na maibibigay sa street dwellers. Pinagtatanggal rin ang mga mesa at upuan ng mga kainan dahil sa sinakop na ang bahagi ng kalsada. Pati tent ng ilang talyer. May mga nahuli at natorin sa Maria Clara Street.
Nag-operate rin ang MMDA sa Isagani Street sa Caloocan City. May mga tiniketan at tino dahil sa illegal parking at pinagbabaklas na kainan na sagabal sa bangketa. Aminado ang MMDA na makailang beses na silang nag-operate sa mga nasabing lugar. Hindi na natin mabilang. So mahalaga po na maluwag at cleared po ang ating mga mabuhay lanes. Sa kabuuan, nasa 59 ang natiketan habang 20 naman ang nato. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Kakulangan ng pampatuyo ng palay ang isa sa hamon ng NFA na patuloy pang namimili ng reserbang bigas na kailangan lalo para sa La Niña. Nakatutok si Bernadette Reyes. Lubog sa tubig ang sakahang ito sa San Ildefonso, Bulacan, pero marami pa ring tuloy sa pagtatanim. Mahirap po medyo malalim po yung tubig Pero pagka po tuyong ganon, okay lang po. Tutubo yan. Huwag lang kakain ng suso. Pahirap ang ulan kahit sa mga mag-aani na dahil nabasa ang palay. Basta huwag lang dapa. Mga bandang alas 10 yan tiyo na yun. Pwede na namin harvestin yan Panahon na ng tag-ulan pero kailangan pa mamili ng NFA ng 72,000 bags ng palay. Ang warehouse nga na ito ng NFA dito sa San Ildefonso, Bulacan, pinupuno na ng mga palay na maaaring magamit sa panahon ng kalamidad. Ang 136,000 metric tons ng bigas na nabili ng NFA, tinatayang katumbas lang ng 4 na araw na pangangailangan ng buong bansa. Wala pa ito sa kalahati ng target na 495,000 metric tons ng palay na pang-9 na araw dapat. Pero hindi raw dapat mabahala lalo't tag-ulan naman daw talaga binibili ang mahigit 60% ng palay. Ganito ring panahon daw kasi masagana ang ani. Hindi naman tayo sinasalanta ng bagyo na buong Pilipinas. Umani naman tayo ng maganda. Si NFA talagang buffer lang pang ano sa kalamidad. Ang patuloy na pamimili pa ng NFA, pagkakataon sa mga magsasakang makapagbenta ng palay sa magandang presyo. Pagka tumaas kasi ng kahit 1 peso lang, kung compare mo sa trader, malaking bagay yun kasi nakakadagdag sa pambili ng abono, pambili ng binhi, pambili ng mga chemicals na gagamitin sa bukid. Ang hamon lang kung tag-ulan ay ang kakulangan sa mga makinang magpapatuyo ng mga palay. Ang instruction ko sa lahat ng regional offices ng NFA, look for drying facilities that we can contract, para meron kaming pagdadalhan ng mga basang palay. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Kinumpirma ng AFP at ng Western Mindanao Command nito ang pagdaan ng 2 Chinese Navy vessels sa Basilan Strait kahapon. Ayon po sa AFP at Westmincom, isang training ship at amphibious transport dock ang dumaan sa bahagi ng Zamboanga Peninsula. Galing nila ang mga barko sa Timor-Leste at pabalik na ng China matapos ang training at goodwill mission. Ineskorta nito ng barko ng Philippine Navy palabas ng area of responsibility ng Westmincom. Bagaman itinuturing ang Basilan Strait na international sea lane kaya pwedeng dumaan ang mga barko ng iba't ibang bansa, minomonitor ng AFP ang lahat ng aktibidad sa ating maritime zones. Pagtitiyak ng Westmincom, walang dapat ikabahala ang publiko sa pagdaan ng mga nasabing barko. Love for all ang in-extend ng newly crowned queens ng Miss Universe Philippines Organization. Katuwang na rin sila ng gobyerno sa pagsulong ng kapakanan ng mga OFW. Makichika kay Nelson Canlas. Napuno ng saya at katatawanan ang pagdiriwang ng Migrant Workers Day 2024. Isang malaking blowout daw ito para sa mga itinuturing na bagong bayani ng ating bansa. Nakisaya sa event si TikTok Lock host Donita Knows. Dumating din para bumati si Miss Universe Philippines 2024 Chelsea Manalo. Kasama niya ang mga Miss Universe Philippines Queens na sina Miss Supranational Philippines 2025 Tara May Valencia, Miss Eco International Philippines 2025 Alexi Brooks, Miss Charm Philippines 2025 Cyril Payumo, at Miss Cosmo Philippines 2024 at Isa Manalo. Ang newly crowned queens at DMW lumagda ng Memorandum of Agreement para magtulungang iangat ang kabuhayan ng mga OFW. We are engaging the beauty queens to be ambassadors of financial education, welfare and protection, and the beauty queens will also visit OFW families in the ground, talk to OFW children, especially the OFW daughters,
and even the OFW sons need a boost, a morale boost, and also affirm their self-esteem as they are children of OFWs, para they can cope with the absence of love. I think that as beauty queens, as Miss Philippines, it is important for us to work with different organizations just to be able to use our platform for the betterment of the society. Dama raw ni Chelsea ang pangangailangan ng mga OFW at kanilang mga mahal sa buhay. Somehow it is very close to my heart. You know, I have a dad po na who was also an OFW, nagtrabaho din siya sa ibang bansa. Na experience ko din yung mawalay with my dad. Actually, yung dad ko po is 10 years naman siya OFW sa Singapore. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. At abangan, kilalanin ang 3 atletang Pinoy na wagi sa kani-kanilang larangan abroad. Ang tuloy-tuloy na paghahatid ng tulong ng GMA Kapuso Foundation sa mga residenteng apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon. Pogo Hub sa Pampanga na pugad umano ng samut-saring krimen, pinasok na ng mga otoridad. At ang viral video ng mga estudyanteng animoy nagtitiktok sa pag-abot ng kanilang diploma. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng 24 oras. Inaalam pa ng DepEd kung kailan nangyari ang viral video ng mga estudyanteng animoy nagti-TikTok matapos abutin ang kanilang diploma. Kasunod ng mga puna online, may paalala ang kagawaran kahit kinikilala raw ang self-expression ng mga graduate. Nakatutok si Ian Cruz. May nag-death drop at may dumapa saka nag-twerk. Ang babaeng ito naman, pagkatanggap ng diploma, nag-shades saka gumiling. Sumayaw rin sa entablado ang lalaking ito. Sunod-sunod nga ang mga galaw na pang TikTok ng senior high graduates. Pagamat maaring nagpapakita ng saya sa pagtatapos, puna ng maraming netizens, tila nasira nito ang solemnidad ng graduation. Ayon kay Assistant Secretary Francis Cesar Bringas ng Department of Education, hindi pa matiyak kung bago lamang ang videong ito o noong nagdaan pang graduation ng nasabing pribadong eskwelahan. Wala pa rin daw report ang regional office nila ukol dito. We acknowledge the fact na yung mga private schools natin have internal policies regarding the conduct of all activities inside their schools. So we will defer to the investigation, if ever, ng private school on that particular case based on their existing school rules. Ang DepEd nagbigay na raw ng direktiba sa lahat ng public school na panatilihin ang solemnity ng graduation. They should be conducted in a solemn manner. So definitely yung twerking or dancing upon receipt of the diploma does not fall in the category of celebrating its solemnity. Kinikilala raw ng DepEd ang self-expression ng mga nagsasayang estudyante, pero dapat din daw ikonsidera ang magiging saloobin ng iba pang sumasaksi sa kanilang pagtatapos. May mga magsasabi that this is part of self-expression, but we should also be sensitive about preserving the solemnity of ceremonies. In fact, kung dalawa, tatlong ang mga sumasayaw, they should be more sensitive that there are more parents that would want the ceremony to remain solemn. Sinisika pa ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ng paaralan. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. 3 atleta nagwagi sa kani-kanilang larangan sa iba't ibang competition abroad. Kabilang dyan ang half Pinay golfer na si Yuka Saso na may mensahe sa mga Pilipino. Nakatutok si June Veneracion. Tila di nagbabago ang puso ng half Filipino golfer na si Yuka Saso sa ikalawa niyang panalo sa US Women's Open sa Pennsylvania. Yan ay kahit bago na ang citizenship ngayon. Hindi tulad ng 2021 ng Pilipino pa ito. Thankful for my family back in Philippines and all my sponsors who've been supporting me, through
up and downs, and all the trust that they've given me. Kahit daw kasi Japan na ang kanyang nirepresent sa tournament, hindi ba iaalis sa kanya ang pagiging Pinoy? That will never change. You know, I love growing up in Philippines, and I always go back there. So if I could put 2 flags on, like, beside my name, I would. Kaya kahit naghahanda na si Saso bilang pambaturi ng Japan sa 2024 Paris Olympics, nananatili siyang inspirasyon sa mga Pinoy golfer. You just have to work hard and give yourself chances and grab it. Inspirasyon din ang Phil Ivorian na si Maxine Esteban, bagamat Ivory Coast na ang kinatawan ng manalo ng silver sa African Championships sa Women's Senior Foil Individual Event sa Casablanca, Morocco. Panalo naman para sa Pilipinas ang hatid ni Felinda Grizi-Bowska sa 2024 Singapore International Open Championships Mixed Senior Division. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Patuloy na magpapaulan ang habagat sa ilang bahagi ng bansa ngayong weekend. Base sa datos ng Metro Weather, maulan sa maraming probinsya bukas, lalo na sa hapon. May malalakas na buhos sa Northern at Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Mindanao. Maging handa po sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Posibleng maulit ang mga pag-ulan sa linggo, pero kumpara sa Sabado, bahagyang mababawasan ang lawak ng mga pag-ulan, pero posible pa rin ang heavy to intense rain sa ilang lugar. Sa Metro Manila naman, nananatili ang posibilidad ng ulan ngayong weekend. Kaya kung may lakad, huwag pa rin kalimutang magdala ng payong o kapote. Sa ngayon, walang namamataang bagong sama ng panahon o bagyo na posibleng umiral sa Philippine Area of Responsibility. Ang mga posibleng pag-ulan ay dulot ng habagat na nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas at ng localized thunderstorms sa natitirang bahagi ng bansa. Sabi ng Pag-asa, posibleng magtuloy-tuloy na pag-iral ng habagat hanggang sa susunod na linggo. Samantala, bilang gabay naman sa mga probinsya kung saan kasalukuyang inoobserbahan ang aktibidad ng bulkan, unahin natin sa Negros Island kung nasaan po ang Canlaon Volcano. May tsansa pa rin ng ulan ngayong weekend, lalo sa hapon o gabi. Halos ganyan din sa Batangas, partikular sa mga lugar malapit po sa Taal Volcano. Ingat, mga kapuso! Tutukan! Flavored salt, solusyon ng DOST sa pumapaklang industriya ng asin. Ang sakripisyo ng isang ate mula Bohol para sa diploma ng 4 niyang kapatid. At pagtatapos ng El Nino, opisyal nang idineklara ng Pag-asa. La Nina, pinaghahandaan sa pagbabalik yan ng 24 Oras. Hindi po maikukumpara ang sakripisyo ng isang panganay na anak mula sa Bohol City na itinaguyod ang pagpapaaral sa 4 na nakababata niyang kapatid kahit mismong diploma niya ang kapalit. Ang sakripisyo ni ate sa pagtutok ni Nico Wahe. Sa maraming Pinoy, kayamanan para sa mga magulang na mapagtapos ang mga anak. Pero sa pamilya ni Abby, kayamanan niya bilang ate na mapag-graduate ang 4 na kapatid. Kahit kapalit ang sariling pangarap na magkadiploma. Viral si Abby dahil napagtapos sa mga kapatid ng BS in Agriculture, BS Hotel and Restaurant Technology, BS Marine Transportation at BS in Hotel Management. Kwento niya, hindi na sila sinusuportahan ng ama matapos ang hiwalayan nito at ng ina. Hindi naman makapagtrabaho ang ina dahil sa pag-aalaga sa kanilang lola. Kaya kahit nasa 3rd year college na noon, napilitang tumigil si Abby at maghanap buhay para sa pamilya. Pumasok lang din sa utak ko that time na ako yung eldest, so parang ako dapat yung mag-work. Yung mga kapatid ko na, diba? Yung mga sobrang nakakaawa talaga. So, sobrang batang-bata pa. So sila talaga yung motivation ko na magpatuloy. Mula Bohol, nakipagsapalaran sa Maynila pero bigong makapagtrabaho. Hindi inakala ni Abby na sa kalapit na Cebu pala siya makakapasok bilang call center agent. Sobrang hirap po talaga. Siguro mga 80% ng sweldo ko binibigay ko sa mama ko. Hinihiram niya muna yung pang-allowance ko. Tas minsan na nagigising na lang ako umiiyak din kasi na parang nagkaka-anxiety na din kasi paano yung wala akong kainin, wala akong pamasahe. Panahon ng pandemya noong 2020 na mag-transition naman siya sa online live selling. Pero kinilala rin ni Abby na hindi niya ito inilaban mag-isa. Sa bawat mapagtatapos na kapatid, may nakakatuwang siya sa paggapang sa pag-aaral ng iba.
malaking tulong ang dati niyang nobyo at ngayon asawang si John. Every sweldo niya talaga, like almost like 80-100% binibigay niya talaga sa family niya. And ako, wala naman akong sinusuportahan kasi hindi naman ako panganay. And then, so ako na lang yung tumutulong sa kanya. Gusto kong magpasalamat. Grabe yung sakripisyo niya na binigay niya. Bihira lang yung eldest na ganito, yung tatalikuran talaga yung pag-aaral. Kung tutuusin, hindi obligasyon ng mga kuya at ate ang ginawa ni Abby. At di kasalanan kung hindi ito magawa, lalo't hindi tayo pare-pareho ng tinatahak na kalbaryo. Pero sa mga makakapagsakripisyo ng ganito, salamat. Right now, parang mas nakafocus na din po ako sa self-worth. Slowly, parang hinihil ko na yung inner child ko, ginagawa ko na yung mga bagay na hindi ko nagawa dati. Yun. And then, I'm also planning na i-pursue yung studies ko din. Sa inyong mga tulad ni Abby, sana nga dumating ang panahon na si kuya o ate naman. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Opisyal nang tapos ang El Nino ayon sa Pag-asa. Pero nag-iwan ito na mahigit 9 bilyong pisong halaga ng pinsala sa agrikultura. Sunod naman pinaghahandaan ang matinding ulang dadalhin ng La Nina sa mga susunod na buwan. Nakatutok si Ivan Mayrina. Bitak-bitak na palaya, mga natuyot na ilog at tubigan, at napakatinding init na naging sanhi pa ng sunod-sunod na kanselasyon ng klase. Yan ang naging tatak ng pamiminsala ng El Nino na nagsimula pa noong Hulyo ng nakaraang taon. Matapos ang halos isang taon, ayon sa Pag-asa, nagbabalik normal na ang temperatura sa dagat Pasipiko, kaya opisyal ang dineklara ng Pag-asa ang pagtatapos ng El Nino. Hanggang sa pagtatapos itong Mayo, 49 na lalawigan pang nakararanas ng dry spell at drought conditions. Pero sa pagtatapos ng buwang ito, babagsak na yan sa 6 na lalawigan na lang sa inaasahang pagbuhos ng ulan. Mababa na yung mga temperature natin, pati yung mga heat index, so mababa na rin discomfort kasi marami ng mga cloudiness, marami ng mga kahit short duration rainfall, yung mga isolated rain showers, so nandun na. Matindi ang pinsalang iniwan ng El Nino. Sa datos ng Department of Agriculture, 163,000 na hektarya na apektuhan, katumbas ng 7.2 bilyong pisong pinsala sa agrikultura. Pero malit pa raw yan kung iahambing sa mga nakaraang tama ng El Nino noong 1997, 2009 at 2015, kung saan higit na mas malawak at higit sa mas malaki ang napinsala. Noong 2009 na El Nino halimbawa, pumalo sa 17.4 bilyon ang pinsala sa agrikultura, 15 bilyon naman noong 2015. Obviously, we want less damage. We want less people, farmers, fisher folk to be affected. But again, as I said, because of the mitigation efforts and the interventions, kahit papano ay naibsan naman yung epekto ng El Nino sa ating bansa. Pero may dapat paghandaan dahil pagsapit na Agosto hanggang sa huling 3 buwan ng taon, saka na inaasahan ang pag-iral ng La Nina na magdadala naman na higit sa karaniwang dami ng ulan. Ang nakikita po natin, posibleng maging dominant category natin ng La Nina by August, September, October. So meaning po, base sa forecast ng Pag-asa, inaasahan natin na mas mataas yung probability na mas marami tayong ulan by October, November, December, kung saan ito yung kasagsagan na ng ating amihan season. Ito mismo pinaghahandaan ng Task Force El Nino na magiging Task Force La Nina na kapag tuluyan ang umiral ang weather phenomenon. Mas pinangangambahan particularly ng Department of Agriculture ang La Nina kasi kapag bumuhos na yung malakas na ulan at magbaha na sa ating mga agricultural lands, medyo mahirap na pong i-recover yung pinsalang dulot ng pagbabaha. So kailangan ayusin pa rin natin yung ating mga water management interventions, yung mga main at saka lateral canals ng ating irigasyon. Kailangan masigurado na maayos itong mga sistema na ito para pag dumating yung La Nina ay masigurado natin na yung mga excess water ay may lalabas. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok 24 oras. Panibagong raid ang ginawa sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga ngayong gabi. Ang target ng mga otoridad, isang babaeng narinig na sumisigaw. Naroon live na nakatutok si Darlene Kai. Darlene.
Emil, as of 6:44 p.m., sinimula ng halughugin ng mga otoridad itong Pogo Hub sa Porac, Pampanga dahil dumating na ang search warrant galing sa San Fernando RTC. Pinasok na nila yung unang gusali sa kanan ng compound, pinutol yung tali sa pinto. Tapos, isa-isa na yung pinapasok ang mga kwarto. Yung mga nagsasagawa ng operasyon ay mga taga-Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, PNP Special Action Force, PNP CIDG at iba pang local authorities. Ito yung napili nilang gusali dahil dito raw may narinig na babaeng sumisigaw at humihingi ng tulong sa banyagang wika. Sa ngayon, ang nakita ay mga kwartong nagsilbing barracks. May mga kama, appliances, damit at mga pinagkainan. Matatanda ang dalawa ng Chinese nationals ang na-rescue rito. Ang isa, nakatali sa bed frame at puno ng pasa. Isa naman ay narinig na tumatawag mula sa bintana. Sa ngayon, no signs pa raw ng babae. Matatanda ang unang sinalakay ang Pogo Hub noong Martes ng gabi. Pero hindi nila ito napasok dahil binawi ng korte sa Bulacan ang search warrant. Kagabi naman ay pinasok nila ito para i-rescue ang isang Chinese national na humihingi ng tulong. Emil, 10 ektarya yung kabuang lawak nitong compound. Meron ditong 46 buildings sa may tigta-3 palapag ang bawat isa. Dahil hawak na ngayon ng mga otoridad yung search warrant, isa-isa nilang papasukin at hahalughugin ang bawat building at kwarto para kumalap ng mga posibleng maging ebidensya sa mga hinihinalang iligal na operasyon na nangyari rito. Yan ang latest mula rito sa Porac, Pampanga. Balik sa'yo, Emil. Maraming salamat, Darlene Kai. Pag sinabing asin, automatic maalat. But not anymore dahil sa dinevelop ng DOST na flavored salts and seasoning na may iba pang lasa, the mission. Bigyang buhay ang pumapaklang industriya ng asin. Tara, let's change the game! Madami nang naimbentong putahe throughout history. Pero alam nyo ba, isa sa pinakalumang pampalasa at preservative, ang asin. Kaya naman Salt Bay Energy tayo with this innovation kung saan ni-level up ang traditional nating asin. Dito sa Pilipinas, noong 90s, 85% ng kailangang asin ng bansa ay kayang masupply ng salt farms natin. Meron sa Bulacan, Occidental Mindoro, Cavite at ang Pangasinan, nakalaw sa root word na asin. Pero bumaba yan ng 7% noong 2020. But no need to be salty. Dahil may programa ang DOST Industrial Technology Development Institute para sa industriya ng asin. Project 1, ang gumawa ng makinarya para mapabilis ang produksyon ng asin. At Project 2, ang taasan ng value nito via flavored salts and food seasoning. We really see to it na magkaroon din ng added value yung ating salt. We level up yung ating salt, with different kinds of flavors. Para ma-enhance ang lasa, gumamit sila ng umami tastants na locally available, tulad ng green seaweed o lato, shiitake mushrooms, at ulo ng hipon. Kasi they're rich in glutamic acid, ito yung nagpapa-enhance o nagpapalasa. Una munang i-infuse ang lasa ng tastant sa brine solution at ginamitan ng shiitake mushrooms. Kailangan po natin siyang i-mix and then tutulungan po natin siya ng konting heating. After 12 hours, makukuha na ang concentrated flavorant. Ihahalo ito sa brine solution at pag natuyo na, meron ng flavored salts. Ito amoy na amoy mo. Yung smell ng mushroom. Napansin natin, lumalaban din yung flavor ng shiitake mushroom. Reduce ang kanyang sodium chloride content. It is also rich in minerals. Ang innovation,
Nagwagi ng Gold and Bronze Awards sa 2023 Seoul Invention Fair at Bronze sa 49th International Exhibition sa Geneva. Mga kapuso, kita nyo naman ang pwedeng paggamitan ng siyensya. Aabot hanggang sa kusina. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier. Changing the game! Up next, Sanya Lopez, ibinahagi ang personal na takot sa pakikipag-date online. At ilang programa ng GMA Network kinilala sa Asia Pacific Broadcasting Plus Awards sa Singapore. Non-stop ang pagtutok dito lang sa 24 oras. Mga kapuso, sa loob lang ng 3 araw ay mahigit 6,000 apektado ng Bulkang Kanlaon ang natulungan ng GMA Kapuso Foundation. Maraming salamat po sa donors, sa sponsors, sa partners at sa volunteers na katuwang namin sa pamamahagi ng tulong. Ito na ang tumambad sa magsasakang si Jusery sa kanyang sakahan sa Barangay Masulog sa La Castellana, Negros Occidental noong Miyerkules. Ang kanyang mga pananim nasira matapos matabunan ng abo mula sa nag-alborotong Bulkang Kanlaon. Halos nanlumos si Jusery dahil lugi at di ito mapapakinabangan na. Tabunan ng abo, sibuyas at karos at bagyo beans. Paano kami makabangon sila ng katabunan na? Wala na kami pang balik gasto. Kabilang ang Barangay Masulog sa 4-kilometer danger zone. Problema dito sa amin yung asphalt talaga at saka yung amoy. Yun ang reklamo ng mga tauhan dito. Kaya bilang tulong sa mga magsasakang naapektuhan sa pag-alboroto ng Bulkan Kanlaon, hatid natin ang mga food packs, N95 face mask, at mga pagkain na lugaw at itlog. Maraming salamat talaga at saka sana marami pa kayong matulungan. Samantala, naalarma ang mga residente ng Barangay Biak na Bato sa La Castellana pa rin dahil sa lahar mud flow na dulot ng malakas na ulan ngayong hapon. Kasalukuyan pong yun nga, umuulan doon sa itaas ng bundok. Nagpaalam na po yung mga netizens na nasa bundok na may papuntang baha. Agad tayong nagtungo roon para magbigay tulong. Nagpapasalamat po kami sa tulong ng GMA Kapuso Foundation at partnership with the Philippine Army ay ating maipabahagi yung tulong dito po sa mga nasalanta. Sa mga nais magbigay ng tulong, maaari kayo magdeposito sa aming bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada at Metrobank credit card. Tila bumagay sa NBSB na si Sanya Lopez ang kanyang pelikulang Playtime matapos amining natakot at napraning ng minsang magka-stalker. Tatalakayin din sa GMA Viva Collab ang panganib ng pagtitiwala sa bagong kakilala at ang dating apps. Makichika kay Nelson Canlas. Sa darating na araw ng kalayaan, mapapanood na ang thriller drama ng GMA Pictures at Viva Films na Playtime. Pagbibidahan ito ni Sanya Lopez, Colleen Garcia, Tay Lorenzo at Sian Lim. Kung gusto nilang makapanood ng action-packed and if they want to be entertained, I think na hindi na rin nakakapagpalabas ng ganitong klaseng pelikula. Matagal na rin I think It's one of those films na you just sit back and enjoy na you're rooting for the three girls. Bukod sa intense, may mahalagang aral din daw ang pelikula, lalo na sa mga kabataan. Bakit kailangan panoorin itong Playtime? Well, sa akin po kasi dapat nilang panoorin dahil ang dami nilang matututunan dito. Lalo na yung mga kababaihan, no, na minsan masyado silang masaya na to the point na mabilis silang magtiwala sa ibang tao. Tatalakayin ng pelikula ang pagnanais na mahanap ang the one sa makabagong panahon. May mga dating apps kasi ngayon, di ba? Naniniwala ba kayo na you can find love sa dating apps or nakapag-dating app na ba kayo?
I never tried. Why? So, parang takot ako eh. Hindi naman po ako against sa ibang gumagamit ng dating app. Parang yung mga artista, kapag nakita ng ibang tao, oh, anong ginagawa niya doon? So, wala ba nanliligaw sa kanya? Wala ba nagkakagusto sa kanya? Hindi ko talaga trinay din. Kasi, siguro dahil makalumang tao nga ako, gusto ko yung pinupuntahan pa ako sa bahay, may dalang flowers. Sanya also opened up about her love life or the lack of it. Sadly, nangyayari sa generation now na parang yung dating is just like a normal, ano lang na pwede ka makipag-date kung kani-kanino, pwede mo na, nagiging normal na sa atin yung mga dapat hindi natin ginagawa. Ang hirap makahanap ng true love. That's why natatakot akong pumasok sa relasyon. Kasi parang feeling ko, may seryoso ba sa seryosong katulad ko? Admittedly, no boyfriend since birth si Sanya, pero may muntika na raw bumali rito. Hanggang mutual understanding lang talaga sa akin. Laging ganun lang. Lagi akong nandun sa feeling ko, sasagutin ko na dapat siya. Pero biglang, oops, wait lang. Bakit? Ba't ka umuurong? Because doon, kung kailan yun nga, laging, medyo pag nagiging masaya na ako masyado, pinagpe-pray ko na yan. Then, after ko mag-pray, nakikita ko na agad yung mga, oops, may mga red flags, lumalabas yung red flags na. Ang pumigil daw kay Sanya to say yes. Laging yun yung demand sa akin, time. Now, you don't have time for me, parang lagi ka na lang work, ganyan. Part of it, feeling ko, fault ko rin naman talaga na hindi ko mabigyan yung isang tao ng oras because may mga pinapriority ako. But, if you really love someone, maiintindihan mo naman siguro yung sitwasyon ko. And, madalas kasi, nagiging issue lang rin naman sa amin pareho is that hindi nila na-appreciate yung oras na binibigay mo sa kanila. Sa pag-amin pa ni Sanya sa amin, minsan na siyang nagka-stalker. Nakakatakot po siya. Pero parang nagkaroon ka na? Parang kasi may moment na hindi ko alam kung nanguhula lang ba, ang galing niya kung paano, nandito ka, no? Parang may gano'n. Nakakatakot lang kasi chat lang naman siya, though chat lang naman. Parang anytime ba, may camera ba dito? Nakakapraning din minsan na parang, kunyari nasa labas ako, alam niya na, dito ka pala. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Idinulog sa resibo ng mga kamag-anak ng isang 13 anyos na babae ang pakikipagrelasyon umano rito ng 46 anyos nilang kapitbahay. Ang detalye sa aking pagtutok. Tumunog sa resibo ang tiyahe ng 13 anyos na dalagita. Ang menor de edad niya kasing pamangkin, ginawa umanong nobya ng 46 na taong gulang niyang kapitbahay. Gusto ko ng lalaki. Hindi ako talaga papayag, sir. Kahit na nung dugo ko to kasi hindi naman po ako nagsayin sa taas. Kaya sabi ko, hindi ako makatulong. Mawala na ako ng pag-asa. Agad kaming nakipag-ugnayan sa Municipal Social Welfare Development Office o MSWDO at PNP Women and Children's Protection Center o PNP WCPC ng San Mateo Rizal dahil sa sitwasyon ni Trisha at ng kanyang nakababatang kapatid, may tuturing silang children at risk. Agad kaming nagtungo sa bahay ni Trisha para i-rescue ang magkapatid. Halika. So alam niya? Sumama ka lang, tatawagan namin si Papa. Nang ma-rescue ang dalawang magkapatid, dinala sila sa isang shelter para doon muna manuluyan at sumailalim sa counseling. Narito po sa aking kaliwa. Maglalakad lamang ako ng ilang baitang. Narito po naman ang bahay ng bata, yung minor de edad na sinasabing karelasyon ng akusado. Ang lalaki naman, wala na sa kanyang bahay. Alamin ang aksyon ng mga kinaukulan laban sa kanya. Abangan ang buong kwento sa Resibo ngayong linggo sa GMA. Binabawi na ng nag-post ang kwento niya tungkol sa pang-hold up umano sa kanya ng isang motorcycle taxi rider na ayon sa kanya ay gawa-gawa lang. Ayon po sa pulisya, pwede siyang maharap sa reklamong cyber a libel. At nakatutok si Tina Panganiban Perez. Nang magreklamo sa Pasay Police Substation 4 ang isang babaeng pasahero ng motorcycle taxi na hinold up siya ng binook niyang rider, agad nag-imbestiga sa lugar ang mga pulis. Sabi ng pasahero, lumagpas daw ang rider sa dapat na bababaan niya sa Taguig at dinala siya sa Pasay City kung saan kinuha raw nito ang bag niya na may 4,000 pesos at mga ID. Binalikan natin yung lugar na pinangyarihan ayon sa kanyang sinasabi.
So tiningnan namin kung meron ngang na-capture doon sa CCTV. And it turned out na wala talaga tayong na doon sa CCTV during the backtracking ng CCTV. Nagpunta rin ang mga pulis sa opisina ng motorcycle taxi kasama ang pasahero. Kumuha kami nung record, booking record nung yung taxi mo. Kumuha kami. So nakita nga namin meron ngang booking from Cubao to McKinley Exchange. Then after 8 minutes, yung ating motor taxi nagbo-booking ng panibagong booking naman from Glorieta to Mandaluyong. So it proves na yung babae hindi naman binaba sa Pasay. Iba ito sa nasa sinumpaang salaysay ng pasahero. So ngayon, hindi pa siya bumalik. Nung girl sa amin. Pero nakuna na namin siya ng kanyang sinumpaang salaysay. Dito sa amin, hindi pa niya binabawi yung statement niya. Tapos wala rin siyang bagong statement na binigay po sa inyo? Wala siyang bagong statement na binigay sa amin. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng babaeng pasahero at ng rider. Pero sa panayam ni Senador Raffy Tulfo, inamin ng babae na gawa-gawa lang niya ang kwento dahil di raw niya nagustuhan ang ilang sinabi at kinilos ng rider. Pero nagkausap na ang babae at ang rider, humingi na ng paumanhin ng babae. Pinag-iisipan pa raw ng rider kung magsasampa ng reklamo sa babae. Pero dahil sa pagsisinungaling sa kanyang sinumpaang salaysay, pinag-aaralan ngayon ng Pasay City Police na kasuhan ng babae. Pwede namin kasuhan yung babae nito na perjury kasi she is giving a false statement. Pwede pa rin daw magsampa ng reklamo ang rider sa Quezon City Police District o kaya sa Taguig City Police. Na patunayan natin na ang pangyayari hindi sa Pasay area. So, pwedeng pumunta yung ating motor taxi driver doon siguro it's either sa area ng Quezon City or dito sa area na ng Taguig. Taguig kasi doon sa sila yung nakakasakop sa na yon. Dahil pinost ng pasahero ang kanyang akusasyon sa rider sa social media, pwede rin siyang maharap sa reklamong cyber libel. Importante, hindi lang siya mawala pa sa online. Or may screen grab niya o may record niya na merong ganito, pwede gamitin yun. Kailangan may ebidensya. Umaabot siya ng 6 years to 12 years pag napatunayan ng korte. Paalala ng Pasay City Police sa lahat. Huwag tayong basta-bastang gagawa ng mga istorya na wala namang katotohanan. Isipin natin na lahat ng ating sinasabi ay tayo ay may pananagutan doon. We have to be responsible. So, may kaukulang parusa yon. So mag-ingat tayo. Lahat ng ating sasabihin, dapat lang tayo doon sa totoo yung pangyayari ng ating mga sasabihin. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Ayon po sa ride-hailing app na Move It, nireactivate na nila ang account ng rider. Tutulong din sila para masigurong mababawi ng rider ang nawalang kita dahil nga sa preventive suspension. 3 parangal ang nakamit ng GMA Network sa ginanap na Asia Pacific Broadcasting Plus Awards sa Singapore. Una na riyan ang 24 oras. Nakinilala sa kategoryang Series Production. Para ito sa climate change series na banta ng nagbabagong klima na tumalakay sa dagok ng climate change sa ating bansa. Pinarangal na naman sa kategoryang Technology Animation ang GMA AI Sports Series Project ng GMA Integrated News and Social Media Team at GMA New Media Incorporated. Kinilala naman para sa kategoryang Set Design Enabling Special Effects ang unang hirit. Kinikilala sa Asia Pacific Broadcasting Plus Awards ang makabago at mahuhusay na proyekto sa Asia Pacific Region na nagsusulong sa larangan ng broadcasting pagdating sa teknolohiya, digitalization at engineering. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino,
nakatuto kami 24 oras.